Sino si Eugene Allen Gilmore? Ano ang kanyang naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas na naging dahilan kung bakit sa kanya ipinangalan ang isa sa mga estasyon sa Light Rail Transit 2 o LRT2? Si Eugene Allen Gilmore ay isinilang sa Brownville, Nebraska, noong ika-4 ng Hulyo taong 1871. Ang kanyang ama ay si Andrew Hall Gilmore na isang merchant na taga-Auburn, Nebraska. Ang kanyang ina ay si Sarah Jane Allen na taga-Indiana, USA. Nag-aral siya ng elementarya at sekundarya sa pampublikong paaralan sa bayan ng kanyang ama sa Auburn sa Nebraska. Pagkatapos, kumuha siya ng kanyang bachelor ng sining sa DePaul University at nagtapos noong 1893. Pagkatapos, kumuha siya ng abogasya sa Harvard University at nagtapos noong 1899. Matapos makapagtapos, siya ay nagpakasal kay Blanche Bass na taga Rockport, Indiana, noong ika-27 ng Disyembre taong 1899. Mula 1899 hanggang 1902, siya ay nagsanay ng kanyang propesyon sa bayan ng Boston, Massachusetts sa Estados Unidos. Habang nagsasanay ng kanyang propesyon bilang isang abogado, pansamantala siyang nagtrabaho bilang kalihim ng presidente ng Harvard University mula 1900 hanggang 1902. At mula 1902 hanggang 1922, siya ay naglingkod bilang isa sa mga guro at naging acting dean ng kanilang departamento, mula 1912 hanggang 1913, sa University of Wisconsin Law School. Noong 1902, sila ng kanyang asawa ay lumipat sa Madison, Wisconsin sa Estados Unidos, at noong 1908, siya ay nagpagawa ng bahay kay Frank Lloyd Wright na kalaunan ay nakilala bilang Eugene A. Gilmore House o kilala rin bilang Airplane. Dito sa bahay na ito, bumuo sila ng sarili nilang pamilya. Sa kanilang pagsasamang mag-asawa, sila ay nagkaroon ng 3 anak na sina John, Eugene Jr. at Elizabeth. Noong 1922, siya ay naglingkod bilang Vice-Gobernador General at kalihim ng Department of Public Instruction sa Pilipinas o mas kilala ngayon bilang DepEd, hanggang 1927, at naglingkod bilang Acting Governor General ng Pilipinas mula ika-28 ng Mayo taong 1927 hanggang ika-1 ng Marso taong 1929. Bilang Acting Governor General ng Pilipinas, naglabas siya ng Executive Order No. 181 na nagdedeklara sa Nasipit bilang munisipalidad na nooy sakop ng munisipalidad ng Butuan. Noong 1930, siya ay nagtrabaho bilang Dean ng University of Iowa College of Law at naglingkod bilang University President nito mula 1934 hanggang 1940. Mula 1940 hanggang 1942, siya ay naging Dean ng University of Pittsburgh School of Law. Habang naglilingkod bilang Dean, noong 1941, siya ay nagtapos ng kanyang Doctor of Law sa State University of Iowa. At nang matapos ang kanyang kontrata, noong 1942, siya ay bumalik sa lungsod ng Iowa sa Estados Unidos. Natapos ang kanyang karera sa pagtuturo nang siya ay nagturo ng part-time sa College of Law sa University of Iowa at ang 11 taon ay naging aktibo bilang tagapayo ng mga estudyante na naging dahilan upang makatanggap siya ng titulong President Emeritus noong 1950. Maliban sa karera sa pagtuturo at pagiging abogado, siya rin ay nakapaglathala ng mga artikulo, pamphlets, at mga libro tungkol sa batas tulad ng Modern American Law na isang 15-volume encyclopedia. Namatay siya dahil sa atake sa puso sa kanilang tahanan sa lungsod ng Iowa noong ika-4 ng Nobyembre taong 1953 sa edad na 82. Ang kanyang mga labi ay ginawang abo at ibinigay sa kanyang pamilya at kamag-anak. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa sa Pilipinas, ipinangalan sa kanya ang Gilmore Avenue sa lungsod ng Quezon. Gayun din ang isang estasyon sa Light Rail Transit 2, o LRT2. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So,
Ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.